Mga kabunyog, mga kababayan, ah, si PBBM, marami ng mga challenges ngayon na kinakaharap, mga matitindi ito. Ha? Matitindi. Umaabot na sa punto na tulad niyan, yung ginawa ni yung mga expose ni Saldico, yung ginawa sa kanya ng kapatid niyang si Amy, pero nananatili pa rin si PBBM. Isa sa mga factors, mga salik na nakakaapekto niyan na nananatili pa rin si PBBM ay si Sara mismo. Bakit? Malakas yung malakas yung damdamin ng bayan na ayaw nila kay Sara eh. Kaya kahit may mga mayroon ding mga tao na talagang parang nakikita nila may mga nag-iisip na ano kaya kung si PBBM palitan na natin. Kasi parang mahina eh. Mayroong mga ganong nag-iisip. Pero mas nangingibabaw pa rin yung kaisipan na manatili si PBBM dahil kung si Sara ang papalit, ay wala, mas malaking problema. Kaya ibig sabihin, marami na ang nag-aalok na mag-resign na si PBBM, palitan na si PBBM, pero hindi nag-gain ng ground eh. Hindi lumalakas eh. Bakit? Ang isa sa nakikita kong mga dahilan ay dahil ayaw nilang si Sara ang pumalit. Kumbaga, okay na sila kay PBBM, basta't wag lang si Sara. Malakas yung ganung malakas yung ganung sentimento sa ating mga kababayan. Kaya kumbaga, ang lumalabas, nananatili si PBBM dahil sa ayaw nila kay Sara. Kaya, kumbaga nakakatulong pa nga si Sara para si PBBM ay hindi mapatalsik or hindi mapalitan. Kasi sinong papalit? Si Sara? Ay mabuti na si PBBM. May ganung parang may ganung sentimento ang ating mga kababayan. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Ha? Tama ba? Tama ba yung ating Tama ba yung ating observation? Kasi ganun yung napapansin ko eh. Ang dami ng pinipresent na mga alternatiba, may mga nakukumbinsi na mukhang si PBBM hindi na epektibo, no? Pero hindi nila sinusuportahan eh. Mas okay pa sa kanila na manatili na lang si PBBM. Bakit? Ayaw nila kay Sara. Kaya ang nagpapanatili kay PBBM dahil kay Sara. Ito pa. Maraming nakakaobserba, halimbawa yung mga rally sa November 30 na magaganap. Yung magaganap na rally sa November 30, anti-corruption rallies. Hati iyan May rally sa Luneta, yan yung mga kabataan, estudyante, Makabayan Black. May rally din sa EDSA, yun naman yung trillion peso march. Bakit sila hindi magsama? Ay mayroon yung mga pagkaiba-iba. Pero ako may nakikitang senaryo. Itong mga hati-hati na itong pwersa, magkakaisa ito dahil kay Sara. Paano? Halimbawa dumating ang panahon na si PBBM ay parang kasi magiging vulnerable sa mga si PBBM, lalo na kapag itong mga investigasyon na ito ay lumawak ng lumawak. At halimbawang sabihin na natin, sila Martin Romualdez, halimbawa sila Amina Pangandaman, ay ilaglag si PBBM, at halimbawang si PBBM hindi niya na kayang pamunuan ng bansa, voluntarily mag-resign. Kapag ginawa ni PBBM yan, voluntarily mag-resign siya, itong mga hati-hating persang ito, magkakaisa ito. Saan sila magkakaisa? Napigilan na si Sara ang pumalit. Kaya, halimbawa, yung mga nagrarally na yan sa EDSA PPM, trillion peso march, mayroon ding rally ng mga kabataan, estudyante, Makabayan Black doon sa Luneta. Sa ngayon, hindi sila nagkakaisa. Pati yung mga nananawagan ng military junta. Pati yung nananawagan ng yung caretaker daw muna si Ramon Ang. Tinatawag nila reset.
government reset, military ang backing. Marami, iba-ibang pwersa yan. Pero kapag si PBBM ay nalagay sa alanganin at halimbawa siya ay voluntarily mag-resign, kapag si Sara ang papalit, marami, magkakaisa ang mamamayan, lalabanan yan. Kaya kung hati-hati man sila ngayon, hindi nagkakasundo, pero pag si Sara na ang pinag-usapan, anumang pagkakaiba-iba ng mga pwersa na yan, isasantabi yan. Yan yung nakikita ko dyan mga kabunyog, mga kababayan. Halimbawa, sabi sa akin, attorney, bakit kasi hindi magsama-sama? May rally sa EDSA PPM, may rally sa Luneta. Sa ngayon yan. Pero kung halimbawang si PBBM ay halimbawa lang halimbawa makaramdam na siya na ilaglag siya halimbawa ng mga nila Amina Pangandaman, Lucas Bersamin, nila Martin Romualdez. Kasi kapag nagkaroon ng investigasyon, hindi natin alam ang tatakbuhin ng investigasyon na yan eh. Baka pag nagipit sila Romualdez, o kaya nagipit sila Amina Pangandaman, sabihin nila, hindi lang naman kami ang nakakaalam nito, alam ito ng presidente. Pag dumating sa ganun, malalagay sa alanganin si PBBM. Pag napwersa siyang mag-resign, mapilitan siyang voluntarily mag-resign dahil sa ganyang sitwasyon, papalit si Sara. Pag pagpapalit si Sara, magkakagulo lalo ang bansa natin. Pero yun namang mga watak-watak na pwersa na hindi magkasundo ngayon, magkakasundo na yan. Parang itabi muna natin ang pagkakaiba-iba natin. Magkaisa tayong labanan, hadlangan, pigilan na si Sara ang maupo. Yan. Kahit yung kasi ngayon ang daming mga grupong minsan nga nalilito na ang mga tao eh. Pero kapag si Sara nagpilit yan na siya ang papalit sakaling magkaproblema si PBBM, yang mga watak-watak na yan na pwersa, magsasanib pwersa yan, magsasama-sama yan para labanan ang pag-upo ni Sara. Kaya si Sara din ang makakapagkakaisa sa mga yan. Lalabanan yan si Sara. Yan yung dyan, yan yung nakikita natin dyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kumbaga, malaking rin ito si Sara, malaking factor din. Si PBBM, kaya nananatiling nakaupo dyan. Kahit mayroon mga nag-uudyok na mag-resign na si PBBM, talsikin na ito. Wala. Hindi lumalakas kasi ang tinitingnan ng mga tao. Bakit? Kung papatalsikin nyo si PBBM, ay si Sara ang uupo. Kaya, kumbaga, sinusuportahan na lang nila ang administrasyon kaysa naman sa kaysa naman sa si Sara ang pumalit. O ngayon, halimbawang may mangyari, tapos papalit si Sara, itong mga pwersa ngayon na hiwa-hiwalay hindi nagkakaisa, magkakaisa yan. Saan sila magkakaisa? Para labanan, pigilan, hadlangan na wag makaupo si Sara. Kaya yung interview kay Vic Rodriguez ni Carmina Constantino, sabi ni Vic Rodriguez, bakit ayaw nyong sundin yung konstitusyon? Kapag si PBBM ay nag-resign o napatalsik, si Sara ang papalit, siya ang constitutional successor. Oo, sa konstitusyon yan. Pero, ang kapangyarihan ay nasa tao. Kapag nag-decide ang tao, hindi, wag nang sundin yung konstitusyon. Kasi kung si Sara din lang ang papalit, baka, hindi baka. Mas malala pa yan. Susolusyonan natin ang korupsyon, lalabanan natin ang korupsyon. Tapos iluluklok ninyo si Sara Duterte, di lalong mas malaking problema. Yan mga kabunyog. Magkakaisa na yan. Itong mga watak-watak ngayon na pwersa na hindi magkasama-sama, magkakaisa yan. Sigurado tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw.